Hola mga kababayan, I'm Dinary at samahan niyo ako sa unang episode ng ating Pinoy business series here in Europe, kung saan mapapanayam natin ang isa sa mga kababayan natin na naging successful sa business venture here in Europe. Tara na! Mapapanayam natin na isang single mom of 3 kung saan kahit na siya lang mag-isang nagtaguyod sa kanyang 3 anak ay hindi ito naging hadlang upang makipagsapalaran siya sa larangan ng business. Ito po pala yung labas ng kanilang shop. Halika, pasukin natin! Guys, pasukin natin! Hola! Hi, Dinary! Welcome to my shop! Welcome to La Casa de la Belleza! Hi! Ito yung muntik kong peluqueria. Okay. Ang pangalan ay La Casa de la Belleza. Yeah. Ito yung waiting area. Yes. Wow. Tapos Ganda dito naman. naman ay yung pedicurean. Okay. Dito ko rin minsan ginagawa yung manicure, pero mostly pedicure dahil nandun yung manicure. Dito yung paborito kong place na gumagawa ng mga ribbon, ng mga kulay. Okay. Ako lang mag-isa ngayon, kaya lahat akin. Saan naman iba, ate? Text, kung saan ito ang mga permanent, ito yung mga natural sa taas. Okay. Ito ay mga ginagamit kong product. Yung iba galing ng Pilipinas. Yung iba naman ay dito sa Espanya, na ang product na ginagamit ko ay Salerm at saka Kemon, na yun ay made in Italy. Okay. Dito ako madalas nakaupo. Kasi meron akong RIA. Matas ngayon ang palit. Magsi-62. Kaya magpadala na kayo sa RIA. Okay. 62 ngayon ang palit. Kaya ubusin nyo na yung pera nyo. Dali nyo na sa patago nyo na. Okay. Dito ako naglalaba. Dito ako naghuhugas ng mga bowl. Ito yung product ko na Salem. Sa Espanya to, hindi to mga made ng mumurahin. Kasi dito yan ginawa sa Espanya. Ito din yung Kemon. Good quality po. Oo, made in Italy. Ito mostly natural at hindi yun nakakasira ng buhok. Kaya medyo mahal ng konti ang price natin. Mas o menos po ate, magkano po pag magkakulay? Ang kulay ay 35 ang start kasi nandun na lahat. Inaalagyan ko na ng mask, may peinar na. Kung gustong magpakat ng hair, magpa-trim, lahat na rin yon incluido. Pero kung bliniblitz natin, ibang presyo yon. Depende sa haba at kapal kung may kasamang blitz. Okay. Yan. Wow. Ito. Businesswoman. Laba kabesa ko. Mommy boss. Yan. Diyan naman yung mga treatment. Okay. Oo, dito ako nag-hot oil. Dito ko nilalagay yung mga highlights para mas mabilis siyang mag-blend. Ito naman, ang private room. Minsan dito na ako kumakain. Munting kusina ko. Nandito na rin yung mga product ko. Minsan dito ko tinatago. May CR din dyan. Meron tayong patio. May kitchen pa. Dito ako nagluluto. Minsan, kung walang baon yung mga customer, wow, salo-salo kaming kumakain. Mas o menos mga how much pong binabayaran mo dito monthly sa lokal? 1,100 plus IVA. Magkano yun sa peso? Peso is, kung ngayon mataas ang rate, mga 60 plus. Okay. 60,000. Wow, ang mahal. Pesos. Ngayon, meron akong konting massage room. Kaya lang, ginagawa pa lang kasi medyo nag-umidad siya. Okay. Kaya, pero pwede kong ipakita sa inyo, nagpe-facial din kami. Wow. Pero hindi ako taga-facial. Meron akong taga-facial pero siya ay nakabakasyon. Halika kayo.
Ingat tayo, guys. Kasi malit ang hagdan. Yes. Ito yung sira, ginagawa. Ginagawa. So, how much po ate pag magpapamassage? Ipapasilip ko lang kayo kasi hindi pa gaano tapos. Ang massage natin dito is 30 euro, 1 hour. Depende kung may mga mas malalata tayong mga lamig. Minsan, sumusobra sa oras. Kung may bentusa, Anong bintusa? yung baso, yung yung may baso, yung parang Chinese po. Oo. Plus 5 euro, pero sa ibang lahi is 40 euro. Okay. Wow. Ginagawa pa na, guys. Natutulog yung anak ko kasi galing sa school. Alam nyo naman ang single mom. Yes. Dito ko na inaalagaan yung anak ko. So, dito, guys, inaayos pa. Ito yung steamer. Tapos yung mga ilaw, yung mga gamit natin. Yung pang, dermapen. Okay. Pero si Ate Jelly, kaya Okay, natutulog si ate. minsan natutulog na rin ako dito pag maraming kliyente. Claro. Patayin na natin. Okay. Hi, guys! Hello! Finally po, guys, we'll interview Ate Elsie. So, we'll ask some questions, tips, paano mag-business here sa Spain. Kung ikaw po ay gusto niyo mag-business, so this is for you and watch the interview. Ate, thank you for having me here. Okay, so pasalamat natin si ate kasi pinagbigyan tayo ng mag-interview siya. Sa sobrang busy niya, nakita naman kanina. So ate, magpakilala ka naman sa audience natin. Sino ka? Ilang taon ka na dito sa Espanya? Elsie Parungaw, dating Elsie Parungaw, pero ang gamit ko na ngayon sa Facebook is Elsie Jaramillo Tacla kasi na tayo, hiwalay na ako sa asawa, divorce na kaya dati akong Parungaw ngayon, Elsie Jaramillo Tacla na. At na ako dito, 2011, nung nagpunta ako ng Spain, walang papel. 4 years na walang papel pero nagtatrabaho na ako sa isang sikat na parlor na si Lorena Morlote, taga-laba lang ng buhok, taga-walis-walis doon, taga-bigay-bigay ng kape, pero habang ginagawa ko yun, nagmamasid na ako. Doon mo siya nakuha yung ideas kung paano. Nag-aral naman ako sa Pilipinas. Ilang years isang taon. Isang taon lang? Oo, ng Tapos cosmetology. galing-galing mo na, okay. Tapos nag-service ako doon, naggupit ako ng mga matatanda. Hindi pa uso kulay noon yung mga bayalads. Itim lang na buhok ang yung kinukulayan ko. Pedicure, manicure. Kaya nung napunta na ako ng Spain, yung amo ng kapatid ko ay may salon siya na malaki. Doon ako inilagay. At tagalaba lang talaga ng buhok. Pero may mga propina ako na. Nakakadami. So ate, ano pong naging inspirasyon nyo po para magawa ka po ng ganitong business? Wala naman akong planong magtayo ng ganito kasi hindi ko naman pinangarap na magkaroon ng ganito kasi nga, ang una, punta ako dito, wala akong papel. Tapos nagtrabaho ako ng mga 4 na taon na walang papel. Tapos nung parang hindi ko kaya dahil hindi ka marunong mag-Espanyol. Paano ka magte-try na magtayo ng isang business? Tapos may nakilala akong isang Espanyola na naging kliyente ko nung nagpatayo yung kapatid ko ng isang parlor na pangalan ay si Jesus. Taga manicure pedicure ako noon. Tapos sabi niya, i-manage ko daw yung parlor niya sa Iglesias. At natuwa naman siya, nagustuhan naman niya ako, natuto naman ako doon. Yung kapatid ko, parang traspaso yung parlor na yun. Parang kinuha niyo, parang... Tapos ako nagtrabaho doon. Doon ako natuto. Doon ko ginamit yung mga nakikita ko doon. Nagtrabaho ako kay Lorena Morlote. Doon ko ginamit kung paano mag-mix ng kulay. Kung bakit nakukuha yung gray. Kasi kahit paulit-ulit mong ilagay yung ash gray, hindi makukuha yung gray. Klaro. Kaya doon mo matutuklasan kung ano ang mga pwedeng pag-mixin para makuha mo yung mga ash gray, mga na hindi nasisira ang buhok. Doon din ako natuto paano magpinar ng mga
ng mga sa sepilyo lang, yung round na brush, kung paano siya mag-straight, na hindi gamit ang plancha. Tapos nagtrabaho din ako sa chino, natuto rin ako kung paano style ng chino. Nagtrabaho din ako ng Marco Aldani, isa rin sa mga kinikilalang parlor, kadena ang tawag nila doon dahil maraming mga brands ang Marco Aldani. Trabaho din ako doon ng mga ilang buwan. Nakakuha din ako ng mga technique doon. Hanggang sa, sabi ko, may nag-encourage sa akin na isang Espanyola na kliyente ko na, Elsie, gusto kita, patayo tayo ng parlor, ikaw mag-manage. Kaya ko ba? Sabi ko, sige, try ko. Ayun, hanggang sa, doon ako na-encourage na, kaya ko pala. Para sa pamilya. Oo, kaya ko pala, sabi ko. Pero bago naman ako nagkaroon ng sarili, marami naman akong pinagdaanan. Ayun. Yun na, nang nawala yung parlor na minanage din, meron naman, yun nga, kinuha namin yung Maharlika, may mga kasusyo ako doon. Kaya lang, hindi na naman nag-success. So, pangilan niyo po ito? Bakit? Una sa Hapinas, tapos meron doon sa Galileo, doon sa... Dito na yan, sa Galileo? Dito sa may Quevedo. Naka-Galileo ka, nandun pa sa Tituan. So, pangatlo mo na to dito, sa Spain. Oo, pangatlo na. Tapos, yun nga, nung nakuha namin yung Maharlika, may kasusyo kami doon. Hindi rin gano'ng nag-success. Okay sana kasi may mga tauhan na rin kami. Dumating kasi si pandemic. Okay. Wala naman kami sapat na pera. Wala din akong pera. Ako nagsimula lang ako sa mga ano-ano ng mga iba, kundi ang ko lang, ang sandata ko lang, ay yung talino lang, yun lang alam ko, yun lang. Yung knowledge ko lang. Di wala na naman, di nagtiyaga ako sa nagbabantay ng parlor na yun. Di nung wala na si pandemic, dumating naman si Filomena. Oo, yun yung Filomena guys, yung snow. Oo. Hanggang sa wala na, sumuko na ako doon, iniwanan ko na yung yung parlor na yun. Binenta ko yung mga gamit kasi yung mga kasusyo ko. Parang wala na rin silang gana kasi wala na yung mga Kaya binenta ko yung mga gamit doon sa parlor na yun. Kasi hindi naman pwede i-transpaso kasi patay na yung may-ari. Namatay na yung may-ari. Ang hirap. Mahirap sa papel. Oo, ang dami kong mga Kaya nung nakita ng anak ko na talagang ito talaga ang gusto ko. Ito talaga yung talagang gusto kong trabaho. Kaya may pera yung anak ko, mama, ito pwede nating dugtungan. Ganyan, tapos yung napagbentahan ko ng gamit sa kabila. Tapos yung bayaw ko, yung mga salasalamin dyan na inimbento niya. Kaya eto ngayon, si La Casa de Belleza. Matanong ko lang, bakit po La Casa de Belleza? Kasi ang English noon, The House of Beauty. Wow. Bahay yun ng mga magaganda. Yun pong dahilan, bakit yun ang pinangalan niyo po? Okay. La Anak ko Casa de nagplano yun. Belleza. Saka anak ko yung nakapangalan dito. Siya po yung yung kasi nga proprietor, yung may-ari, okay. Ako lang yung autonomo kasi, mag-ina kami. Pwede akong nakikonek sa kanya, kaya ako yung dito at saka nagtatrabaho siya sa iba. Sa awa naman ng Diyos, medyo okay naman at nakaka-survive naman. At sa tulong ng mga marites, mas lalong nag-boom dahil sa marites. Marami naman ngayon, yung mga marites dyan, may trabaho na kayo. Alam niyo kung yung marites nyo lang ako, marites nyo yung gawa ko. Bawat keratin, reban na may marites nyo, meron kayong free hot oil. Diba? Referral, may referral. Okay, ilang taon na tong business na po to? Sa Belleza, ilang taon na to? Magdadalawang taon na sa November. Yes na. Okay. So, matanong ko lang, kung ikukwenta mo po sa maybe like, nakahawak ka na po ba like a 1 million peso? Maybe sa euro is like 18,000 euro, pero in euro. Naka-income na ka na po ba ng ganyan? Dumating na ba sa time? Maybe in a year. In a year? In a year. Marami akong nakahawakang pera. Ang problema nga lang,
Napupunta. Ibabayad mo sa rent, ibabayad mo sa tax, ibabayad mo sa mga pasweldo, at sa mga product. Marami kang ano. So, goal yun. In the future. Imbes na sa katapusan ay tuwan-tuwa yung mga iba dahil sa sweldo sila, ako malungkot. Kasi siyang mawawala. Mawawala yung mga ano. Okay. Ilan po ba yung naging kuan mo dito, te? Tauhan. Ang dati kaming tatlo. Yung isang ibang lahi, Dominicana, tapos isang Pilipino, tapos ako. Tapos minsan may nag-e-extra na taga-gupit na lalaki. At may nag-e-extra din na taga-massage. Kaya kung may magpapamassage, may appointment yon kasi itatawag pa natin sa isang masahista. Nagmamassage ako, pero hindi na kaya ng powers. Grabe, ikaw pa yung masipag masyado si ate. Kailangan ng ibang magagawa na din. At least makatulong ka din sa ibang mga nagpa-part-time din yung anak ko kung sa mga may mga gustong magpa-microblading. Kumukuha ako ng 10 na ano, kahit magbigay lang ng kahit magkano kasi kailangan na niyang gamitin yung ano niya, yung pinag-aralan niya. Meron na lang siyang certificate. Microblading yung sa kilay? Ay, gusto ko yun. At saka extension ng eyelashes extension. Gusto ko yun. 35 euro lang eyelashes, pero kung 3 volume siya, 45, ganun. Okay. So, te, may celebrities ka na po bang na pagbigyan ng service? Like dito sa Spain? Aba. Sino po? Proud ako na nahawakan ko na yung kamay at paa ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Meron siyang picture dyan. Tapos may picture ko siya dun, guys. Si ano naman, si anak ni Aga Mulak, nag-try na rin nagpagupit dito. Saka nagpapasalamat. Ano pangalan nun, te? Andres Mulak. Si Andres. Si Andres, guys, nagpagupit na daw. Tapos yung mga nagtatrabaho sa Embahada ng Pilipinas, yun, rekomenda nila ako. Kaya ako nakilala si Gloria dahil sa Embahada ng Pilipinas. Customer ko yun ng Ma'am Pichi. Tapos yung mga narekomenda rin ako ng isang manager ng Metrobank. Nagustuhan naman nila. Okay, galing naman. Ang galing! Ako hindi ko pa wala pa akong celebrities na nahawakan ng hair. What happened? Uy, nung nagtatrabaho pa ako kay Lorena Morlote, mga celebrities ng international celebrities ang mga nahawakan ko. Sino naman po? Si Paris Hilton. Yan. Sino? Doon sa Marbella. Pero hindi ko siya kilalang, hindi ko siya, si Paris Hilton. Hindi ko siya alam. Hindi mo kilala? May aso siya, Hindi mo kilala si Paris Hilton? Diyos mio! Kasi mga TV5, nagtatrabaho sa TV5 na dito sa Spain. Sikat pala yung salon mo, kasi nandun si Paris Hindi, si si kay Lorena. Sikat, yan. Shakira ang sineservisan ni mga artista pala, guys. So, hindi lang at saka mga futbolista. International, guys. Nahawakan ko na yung mga buhok nila. Si Ronaldo nahawakan mo na? Hindi. Sino ba? Si Sergio, si Pepe. Si Pepe, si Sergio daw, saka guys. yung mga... yung isa, yung Colombiano, nakalimutan ko na pangalan. So, as a business mom, single mom, hindi po ba kayo nahirapan as a single mom na nagtayo ng ganitong business? Ano po yung experience niyo po? Struggles? Kaya ako pinilit na ito na lang ang nagiging trabaho kahit marami kahit mahirap kasi maraming binabayaran. Kasi hindi ko kaya, pagka nagtatrabaho ako sa sa bahay, kunwari, example, hindi ko magagampanan ang mga obligasyon ko sa mga anak ko. Kaya dito kasi, kahit eksakto lang yung kinikita ko, kung kailangan ako ng anak kong maliit, pwede akong tumakbo sa school, pwede ko siyang ihatid, pwede ko siyang sunduin, kung meron siyang karamdaman, pwede ko itakbo sa mediko, ganun. Kaya yun ang kainaman ng ko dito. Tapos, hindi ko na kailangang magpaalam. Hindi ko na kailangang kumuha ng mag-aalaga ng anak ko na babayaran. Kasi habang gumagawa ako dito, nandun siya sa baba, naghihintay sa akin. Minsan nabuboring na siya, pero at least kung wala akong customer, natuturuan ko siya sa mga school project niya, ganun. Nakakasabay ko siyang kumain. Yun ang kagandahan. Kasi ito kasi kung sa'yo na,
pwede mong gawin yung lahat ng Na gusto mo. na hindi ka, ay, nandyan yung boss ko. Yeah. That's guys. Kaya, business-minded talaga si ate. Gusto niya siya yung boss. Hindi yung siya yung utusan. Ako naman. MC! Ako naman, habang ako'y, kung itong mahina, itong parlor, baka meron tayong sekretong. Pag mahina ang color, may tip ka, may sekreto tayo, dyan, nagtitinda tayo. Okay guys! Oo, Mga mapala. gulay. Di ba? Pag mahina, hindi lang siya guys, nagtitinda din siya ng gulay. Like, Nagluto-luto din ako minsan ng kakanin. Kumukuha ako ng kakanin sa SMD. At tapos, minsan pinapatungan ko ng 50 cents. Kasi very, guys, business-minded. Kasi kukuha siya sa mga nagagawa, tapos papatungan niya na lang. Parang gano'n. Gusto naman ng iba kasi nga, kaysa kumakbo sila, 50 cents lang ang nila. At least may kuan ka din, may commission a little bit. Sa business po, ano po ang pinaka, like, you can, maybe, yung hindi mo po makakalimutan, you can choose po bad experience or good experience, yung hindi mo po makakalimutan, like, tumatak talaga sa puso mo. Sa mga pinagdaanan ko, dahil nga talagang gumagapang na ako nung lugmok na ako. Kasi nga, binenta ko yung bahay sa Pilipinas Binenta mo pala ta? Oo, para lang ma-share ko, para makapagtayo lang ako ng isang business. Pero ang nangyari nagka-Filomena nga, yung talagang down na down, bagsak na bagsak. Pero, ang goal ko kasi, pera lang yun Malakas pa ako Oo, tsaka pwede akong mag-service kung wala akong ito. Ang bala ko nun, mag-service ako kung wala ito. At dahil pwede naman akong magkaroon ng lisensya habang dominsilyo sa ang tawag yun. Yung bahay-bahay po guys. Oo, bahay-bahay. Kaya sabi ko, kaya ko pa to. Kasi malakas pa ako. Claro. Saka kung kung talagang yung will ko at ng Diyos sa akin. Sabi ko, i-guide niya ako. Kaya sa ako naman ng Diyos, dun sa kabila noon, yung mga kliyente ko noon, dahil malayo ang metro, hindi sila nakakapunta. Nung lumipat ako dito, nag-umpisa ako bumalik na naman yung mga customer ko pa sa taon na. Ngayon, pinagkakalat nila hanggang sa rekomenda. Sa ako naman ng Diyos, nakaka-survive naman ako. Wow! That's the spirit. Basta guys, kung kahit may problema man, go lang. Go lang. Huwag kang bibitaw kasi kung bumitaw ka, paano yung goal mo? Wala na. Minto na. Kaya, fight lang ng fight hanggang may lakas ka. Wow, galing ni ate. Ako guys, nagbe-business ako nito, pero napapagod ako. Ay, nakakapagod kaya. Sa bunganga, sa Kapalan pa ng mukha, ayos. May iba lang kasi nandito tayo sa Espanya. Like, ang number one muna struggles para lang talaga makuan tong business na to. Kasi syempre, iba ang rules dito, ibang lingwahe. So, like sa mga kababayan natin na gusto ding mag-business, ano po ba yung normally na steps para po magkaroon ng ganito? Ay, kailangan kasi may lawyer ka na taga-advise sa'yo. May accountant ka, may gestor ka. Lahat kailangan mong kukuha nun. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi ikaw lang. Kasi ako, kung wala yung mga yun, hindi ko alam kung paano magpalakad ng isang business dito sa Espanya. Kaya may gestor ako. Kung anong kailangan ko, tatawagan ko siya. Kahit balubaloktot ang Espanyol ko, at least masabi mo ako. Okay. Kahit yung huwag kang mahiya. Kasi hindi naman tayo Espanyol. At minsan meron naman si Google. Diba? Walang problema guys ang language barrier. Ano pa yan? Basta may willingness ka talaga yung hindi ka ba alisin ang hiya. Kasi kung nahihiya ka, natatakot ka, wala, yung business mo hindi yan mag-grow. Ilang taon na akong mula nung pumunta ako ng Espanya, 2011, nagtrabaho na ako ng salon. Tapos nag-manage ako siguro after nagkapapel ako, siguro mga 6 na taon na akong at least andito pa rin ako. Nakatayo pa rin. Yeah, basta go lang. Kasi guys, palipat-lipat si ate, pero at least karon iyahan na gyud sa kanya na talaga yung sinusundan pa rin naman ako ng mga dati kong customer. Dati pa yung sa Tituan, ang layo-layo. At least dito mas like 2 minutes nandito ka na from ito. Oo, KFC. Lakad ka lang, 1 minute nandito ka na. Yes, guys. Napaka-inspiring kayo si ate ba? Binisaya ko na yun. Very inspiring kahit yung
single mom ka, pero kaya niya. She hustle. Hindi yung, ako lang mag-isa. Hindi siya nagrarason. Mahirap talaga kasi, ikaw magpapaaral sa mga anak mo. Ikaw magbabayad ka ng sarili mong apartment. Wala namang uuupa sa akin. Iba yung binabayaran mo dito Ikaw sa lahat valor. Iba yung mga kuryente, iba yung mga telepono mo. Tapos yung anak ko ngayon lang nagkatrabaho, 3 yung anak ko. Nag-aaral pa yung maliit. Kaya, umpisa ako sa utang, umpisa ako sa mga kung ano-anong natatanggap kong salita kasi minsan hindi tao lang tayo hindi ako nakakabayad, puro pakiusap. Kaya minsan, tinitis mo na lang kung ano yung mga sasabihin nila kasi nga, hindi mo talaga nabayaran, tisin mo na lang. Pero at least nabayaran mo na. At least hindi ka magtatago. Yun ang technique, guys! At least di ka magtako kung mali mo babay, hindi na sasagutin sa kuwan. Basta, Huwag kang magtago, pakiusap ka lang. Diba? Basta nandyan sa pakiusap. Galing ng tip ni Ate Elsie ba? Yung mga parehas kong may utang dyan, huwag kang magtago. Kapagod kaya saan na yung nangungutang sa akin, tinaguan na ako. At least si ate hindi nagtatago. Hindi siya sa sityo. Mahirapan yung nakautangan. Nakawawa naman. Yeah. Magpakita lang, makiusap. Unti-unti, mababayaran na. Klaro. So, as a business owner, ano pong mabibigay niyo pong advice sa mga future businessman and businesswoman natin na nanonood? Yung mga nagbabalak yan na mag-business, kung talagang interesado kayo at may goal kayo, gulang. Oo, pero mahirap kung kailangan may pera tayo. Kasi ako nag-umpisa ako sa utang, nag-umpisa ako sa mga tao. Ang hirap talagang mag-umpisa sa mga ganon. So at least dapat mayroon kang konting puhunan at extra na pang kung in case of emergency na At saka isa pang mag-focus kayo sa trabaho nyo, mag-focus kayo sa business nyo. Huwag kayong mag-focus sa mga kalaban na may mga ibang kompetisyon. Kasi karapatan ng bawat isa na kumita. Klaro, yeah. Kasi kaya kung ano yung customer mo, kung ano yung mag-focus ka dun para yung mga customer pupunta sa'yo. Business lang. Friendly business. Bawal yung, huwag tayong, yung kumbaga may nagpagupit, nasira ni ganito. Kanya-kanya tayo kasing kanya-kanya tayong talent. Yung mas maganda yung gupit ni ganito, mas maganda yung kulay ni ganito. Kasi iba-iba yung pinag-aralan natin, iba-iba yung mga natin way ng bawat isa. Kaya may mga ibang customer na, gusto ko yung gupit ni Elsie kasi nga ganito. Yung iba naman, ayaw nila yung gupit ko. Kaya accept lang. Tanggapin natin kung ano yung mga negative or positive. Kasi learn yun sa atin. Para pwede natin, kung sinabi nilang pangit ang gupit natin, ayaw pala niya ng ganun. Para sa susunod, mas ma-improve ka pa. Galing ni ate, as in. Okay guys, so na-ask ko na lahat ng about sa business. Kung meron pa kayong mga question dyan guys, just comment down below. At isasagutin din namin kasi nandito lang naman si Ate Elsie sa Calgary. Anong Calgary tayo? Juan de Olias, 14. Okay. How to get here ate from Metro? Anong Metro? Metro Estrecho. Pagbaba mo ng Metro Estrecho, salida ng Juan de Olias, makita mo yung KFC. Diretso lang, papasok ka sa Parmasya, KFC. Pasok ka doon. 1 minute lang guys, from Metro. Nag-iisang parlor ito na may kita mo yung sign ng parlor na may ilaw-ilaw na may blue reds. Yun na yun. So, kamusta naman ang love life natin, te? Paras ka? Kunting kuan lang. Pangkuan lang mga marites. Huwag mo lang sabihin yung name. Pero yung mga marites dyan. Kamusta naman yung love life natin? Ilang years ka na nagkahiwalay kayo ng husband nyo? Na nag-aabang. 3 taon na yata. Hindi ko matandaan kasi on and off kami. So, 3 taon tapos dumating Nag-divorce naman kami. Kaya nung naka-divorce na kami, dumating yung si Mr. Tangkad. Na inagaw na natin. Pero in the name of love daw guys. Hindi naman inagaw. Yun nagkabit. Ganun na lang. Dahil sa kabit, gagawa tayo ng another episode dyan, te. Ganun na lang. Ngayon, naiintindihan ko na. Guys. Nagmahal lang sila.
Okay, we will make another episode about love life, guys. Pero ngayon dahil business tayo, pasilip lang yun, guys. Pasilip. Okay. Thank you for having us, guys. Bye! Thank you,